umaga po uli sa inyo lahat. Kumusta po ang bawat isa? Are you blessed? Amen. So magpapatuloy po tayo sa ating series na, ano po ang ating series? Ayan. Basahin niyo po. Treasures in hidden moments. So nakita niyo yung hidden, halos matago na, no? Halos hindi na makita. Hindi mo ba? So sinadya po yan. So ito pong ating series na to ay tungkol po sa mga lessons. Sabi nga po natin na itinuturo sa atin ng Panginoon ngayong pandemic. Lessons learned from the pandemic. Hindi lang po ngayong pandemic, kundi doon sa mga pagkakataon na hindi maganda ang nangyayari sa ating buhay. Sa mga pagsubok o sa mga problema o mabigat na mga karanasan sa ating buhay. Ito yung mga lessons na nakukubli o nakatago sa hindi magagandang pangyayari. So may mga aral po na tinuturo sa atin ang ating Panginoon. At alam naman po natin na lahat ng bagay, hindi man maganda o maganda, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Panginoon, hindi po ba? Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa mga tinawag niya. Yan po ang sinasabi sa Roma 8:28. So kahit na ano po nangyayari sa atin sa lahat ng bagay, gumagawa po ng Panginoon para sa ikabubuti natin. At last week po, pinag-aralan po natin ang tungkol sa buhay na may kabuluhan. Meaningful life. At napag-aralan po natin na ang meaningful life ay hindi natin makakamit sa mga material na bagay, sa mga bagay dito sa mundo, o sa mga bagay na lumilipas, kundi sa isang buhay lamang na may Panginoong Jesucristo. Maliban sa Panginoon, wala pong kahulugan at kabuluhan ng ating buhay. At ito po yung kayamanan o yung aral na natutunan natin doon. Amen po ba? At sa message po natin ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa priorities. Sabihin nyo nga po, priorities. At sa isang tagasunod, sa atin ng mga tagasunod ng ating Panginoon, ay napakahalagang pag-aralan natin ang patungkol sa priorities. Kailangan natin ine-evaluate o sinusuri ang ating mga priorities sa buhay dahil maraming pagkakataon tayo ay malilihis, nawawala sa focus. So we need to set our priorities o ang ating prioridad. At ang title po ng ating message ay Priorities, what matters most. Priorities, what matters most. Ano ba ang mga mahalagang bagay? O ano ba ang pinakamahalaga? Amen, manalangin po tayo. Ama namin Diyos na mabuti at tapat, kami po ay lumulunod sa inyo ngayon, sa oras na ito at nais aming hilingin o gala ng pagsama sa oras na ito sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral namin ng iyong mensahe. Ama, ito ay mga salita mo at ang mga salita mo ay buhay. Ito ay spirito. Ang mga salita mo ang aming gabay, ang aming ilaw. Kaya nais aming Panginoon at hinihiling namin na nawa nga ay ilawan kami ng iyong mga salita. Ito ay magbigay sa amin ugat ng pagkaunawa. At ang dalangin namin, O Diyos, sa akin na magpapahayag ng iyong mensahe ay i-anoint niyo po ako upang aking maipahayag ito ng may kapangyarihan at autoridad. At sa aking mga kapatid, nawa ito ay kanilang maunawaan at tanggapin nila ang iyong mga salita ng may kagalakan sa kanilang puso. Maraming salamat po. Ikaw nga po ang aming tagapagturo. Tago mo lang ako sa inyong likuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan. Bago po lahat, ano ba ang kahulugan ng priority? Ano po ang priority? Kahulugan ng priority. Meron po ba kayong idea? Prioridad. At may alam po ba ng sa Spanish? Yan sa Tagalog kasi. So, yun ba sa ito? Amen, prioridad po, no? Ano po ang prioridad? Tingnan po natin yan. From the word po ng prior. Di po ba? Prior is before. Before anything. Bago ang ibang bagay. So before anything else. So ibig sabihin, ating pwedeng bigyan kahulugan ng priority bilang anumang binibigyan natin ng unang lugar sa ating buhay bago ang lahat. Binibigyan natin ng mataas na importansya o kahalagahan. Ito yung dapat mauna. Amen? So yan po ang priority. At bago natin po alamin ang ating priorities o kung ano ba ang dapat nating priorities sa ating buhay,
Bakit po ba napakahalaga na pag-aralan natin ang tungkol sa priorities? Bakit mahalaga na mag-set tayo ng priorities sa ating buhay? Bakit po? Unang-una, basahin niyo nga po. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Obvious po yan. Hindi natin talaga kayang gawin ang lahat ng bagay sa oras na meron tayo. Ayan, napaka-obvious po niyan. Pero kahit alam po natin yan, pinipilit natin yan, di ba? Marami sa atin yung talagang, sige, papakabayani ako, gagawin ko lahat ng pwede kong pagkasya nyo dito sa araw na to. Gagawin ko lahat ng pwede kong gawin. Lahat ng kaya ko, pipilitin ko. Pero karamihan sa mga bagay na to, ay hindi na yung masyadong mahalaga. Di ba? So, nasa-sacrifice yung talagang mahalagang mga bagay. O kaya marami tayong ginagawa na hindi naman ganun kahalagahan, kaya umuubos ito o kumakain ng mga oras natin sa maghapon. Amen? Amen. Tama po ba yun? Amen. Amen? Totoo po yan sa ating lahat. At nagagamit natin itong yung hindi mahalagang bagay para masacrifice yung mahalagang bagay. Kaya tayo minsan may pressures. Maraming pressures. Nai-stress. Kasi yung mga kailangan mong gawin, ay, hindi ko na pala nagawa. Diba? Ganyan po tayo. Marami po pagkakataon, hindi natin namamalayan na namimili tayo, hindi po ba? Hindi natin na namamalayan eh. Pero sa bawat pagkakataon, namimili tayo ng kung ano yung mahalaga, yung mas mahalaga, at ano yung pinakamahalaga. Lagi tayo niya nahaharap sa mga ganyang sitwasyon. At doon tayo nagkakaroon ng problema kung hindi natin napipili kung ano ba yung pinakamahalaga. So, ayan po. Basahin niyo po. Knowing our priorities help us focus. And focus is powerful. Pagka po nagfo-focus tayo, magagawa natin yung mga bagay na talagang dapat natin gawin o kailangan natin gawin. Tama po ba? Amen. So, kaya importante po na may priorities tayo upang yung mga bagay na nais natin ma-accomplish ay talaga naman nating matatapos o ma-accomplish. So, bakit mahalagang mag-prioritize? Pangalawa, hindi ang oras natin. Sa totoo din naman po, walang unli rice. Nauubos din yun. Lalo namang hindi unli ang oras natin. Hindi po unli. Limitado po ang oras natin. Kaya nga hindi natin magagawa lahat ng bagay, hindi ba? Kasi limitado lang ang oras natin. Meron lang tayo 24 hours a day. Meron lang tayong 7 days a week. Meron lang tayo 4 to 5 weeks a month. Meron lang tayong 12 months a year. Ang punto po dito, hindi natin kayang pagkasyahin lahat ng bagay sa mga oras na ito. Kaya dapat natin bigyang halaga kung ano lang yung mahalaga na pwede natin gawin. Piliin lang yung pinakamahalaga. Sabi nga natin, gawin lang natin kung ano nga yung dapat nating priority. Amen po ba? Amen. Bakit mahalaga na may priorities tayo? Pangatlo, ayan, bigyan halaga ang bawat oras na binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalaan lang ng mahalagang gawain. Di ba? Hindi naman ibig sabihin wala ka nang gagawin mga extra-extra. Pero mahalaga ay mauna natin yung mahalaga. Tama po ba? Ano sabihin nyo? Hindi ako mag-Facebook, hindi ako mag-scroll kasi hindi ito mahalaga. Gano'n? Bawal. Hindi gano'n. Hindi po tayo gano'n naman. May magagawa ka talaga mga bagay na gano'n. Yung mga spare moments mo. Pero ito nga lang yung mga spare na tinatawag natin. Yung sobra lang sa natapos na nating mahalaga bagay. At pangatlo po, bakit po mahalaga? Ayan. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Yung nakalipas na oras, tapos na po ang bagay na yun. Gusto ko po itong inote ninyo. Ayan. Time is our most precious commodity. Ito yung bagay na binigay din sa atin ng Panginoon na talagang napakamahal. Hindi nababayaran. Siguro yung iba pag pumili, ano gusto mong ipunin? Pera o oras? Hindi mo naman iipon kasi oras. Anong gusto mong, kung papipiliin ka, oras o pera? Siyempre, iba ang pera. Yan. Immediate magkakaroon ka, pera, meron akong pang-gastos. Diba? Yung iba yan ang iisipin. Pera.
Pero po yung pera, in reality, hindi po ba yung nawalang pera o yung pera mo na nagastos sa maling paraan. Halimbawa, meron kang dinesisyonan at nagkamali ka ng ginastos doon sa pera na yun. Pwede mo pa rin namang ipunin, di ba? Pwede mo pa rin maibalik. Pero yung kung nagkamali ka ng oras, yung ginamit mo yung oras na yun sa maling paraan, yung oras na tapos na, it's gone forever. Doon po may forever, di ba? Wala na. Wala na talaga na wala na. Hindi mo na maibabalik. Tama po ba? So, sa mga tweet, alin ang mas mahalaga? May bukas pa naman. Paano kung wala na? Di ba? Sabi nga natin, hindi natin alam yung buhay natin, di ba? Di ba po? Tama po ba? O sigurado kayo na bukas pa meron. Wala mo. Hindi natin masasabi 100%. Yun po ang katotohanan, di ba? Hindi natin hawak ang buhay natin eh. Amen? So yun po. Kailanman hindi na maibabalik ang nawalang oras. So now, nalalaman natin kung bakit mahalaga natin pag-aralan ng priorities at bakit kailangan natin mag-set ng priorities. Ngayon, tingnan naman natin, i-list natin ang ating priorities. I-lista na natin. Sabihin natin kung ano dapat nating priorities. So ano po ang una? Meron po ba kayong hula? Ano ang una? Sa ating list. Ayan. Hindi ko na matatangin. Sabi nila, obvious yan. Jesus. Diba? Si Jesus. Siya po ang ating priority. Ayan. Yan ang ating una na babanggitin. Jesus. God should be first. Hindi po ba? Lagi natin yung naririnig, God should be first. Maaaring sabihin nyo nga, obvious naman, Pastor, siyempre alam na namin yan. Madaling sabihin, mahirap gawin. Iba yung ating sinasabi o sinasalita sa ating mga ginagawa. Yun po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero wait, kahit po nalaman natin na si Jesus ang first priority, mamaya po ay may idadagdag tayo dyan na magpapaliwanag pa kung ano ang Panginoon talaga sa ating priority. Meron pa tayo higit sa pagiging priority o pagiging una ng Panginoon na mamaya ay ating pag-uusapan mamaya. Bakit Panginoon ang highest priority natin? Kanina po sa binasa natin, sabi dyan, sa pag-usapan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Buo daw, ano? Parang wala yatang nakakagawa niya ng buong-buo talaga. Pero yan ang kanyang hinihiling. So ngayon, kung sinulat ko po dyan, kung ang pinakamahalagang utos ay ibigin ng Panginoong Diyos, nararapat lamang na ito ang pangunahin sa buhay natin. Tama po ba? Siyempre, yun yung pinakamahalagang utos daw eh. Yun ay pagkaya ng ginawa mo, natupad mo ang kautusan. Kung yun ang pinakamahalaga, ibig sabihin, dapat ang ating Panginoong Jesus ang pangunahin din sa ating buhay. Tinanong po yan ni Jesus sa isang dalubhasa, yung pinakamahalaga. At yan ang sinagot niya. Ibigin ang Panginoong Diyos. So pangunahin sa buhay natin, ibig sabihin, siya yung ating iibigin. Ang sabi dyan, siya yung sasambahin, sasaliksikin natin, kikilalanin natin ang ating Panginoong Diyos. Jesus is our greatest priority in life. Ngayon, paano naman natin masasabi na siya ang greatest priority natin? Paano ba natin masasabi? Sige nga, minsan akala natin, halimbawa, porket, ay, wala siyang namimiss na church linggo-linggo. Halimbawa, siya ay nagsiserve sa church. Siya ay may ministry. Tayo ay nagsiserve sa Panginoon. Akala natin una na ang Panginoon sa buhay natin. Tama po ba? Minsan po ganun eh. Pero ang sinasabi po natin, na priority natin ng Panginoon ay yung personal nating relasyon sa Kanya. Tama po ba? Doon po yun, it all boils down sa personal relationship natin sa Kanya. Kung inuuna natin ang pagpapayaman, pagpapaunlad, pagpapalago ng ating
espiritual na relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga oras na nilalaan natin sa Kanya, sa pagbubulay ng salita, sa pagbabasa, at sa pagsunod. Sabi nga kanina, sa pagsunod sa mga utos niya. Then, alam po natin na inuunan natin ang ating Panginoon. At mamaya, mas maiintindihan pa po natin yan. Kaya kung wala ka niyan, kung wala tayo niyan sa buhay natin, isipin natin, totoo ba una ang Panginoon sa ating buhay? Totoo ba? Na siya ang inuuna ko sa ating buhay? Yan po ang tanong sa bawat isa sa atin. At sinabi rin po ni Jesus diyan sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya po ang dapat natin unahin dahil ayon sa verse na ito, sa Kanya natin matatagpuan. Unang-una, ano po dyan yung kaligtasan natin. Siya po ang nagligtas sa atin. At siya po ang tanging daan patungo sa Ama. Kung siyang daan patungo sa Ama, sa Kanya natin ibinubuhos ang ating oras. Siya ang ating first priority. Siya yung ating lalakaran. Siya yung ating gabay. Siya yung ating susundan. Siya ang ating ehemplo. Sa Kanya natin titingnan. Siya ang aaralin natin. Siya ang ating kikilalanin natin. At sabi dyan, siya ang katotohanan. Ano po ibig sabihin nun? Pag siya ang katotohanan, siya yung sasaliksikin mo. Sabi nga natin, siya yung kikilalanin natin. Siya yung tutuklasin natin. Tutuklasin natin sa araw-araw. Ang katotohanan na dapat natin sampalatayanan, ang katotohanan na dapat natin paghawakan at sandalan, siya po ang katotohanan ng buhay. At sabi po dyan, siya rin ang ating buhay. So sa pamamagitan niya lamang tayo magkakaroon, kagaya ng sinabi natin nung nakaraan, ng isang unang-una yung eternal life, hindi po ba? At yung masaganang buhay dito. Yung buhay na kasiyasiya. Yung isang buhay na makabuluhan. At kaya po natin pinag-aaralan, di ba, sabi nga natin, marami po kasi sa atin, alam natin, ay, ang makabuluhang buhay ay yung mabuhay ng nariyan si Jesus sa ating buhay. Yung nandito siya sa ating buhay, yun ang makabuluhang buhay. Pero, naipamuhay kaya natin? Nararanasan kaya natin yung sinasabi na yun na makabuluhang buhay? Dito po yun nagkakatalo dahil sa priorities na natin. Ito na po yung living out ng meaningful life na sinasabi natin yun. Yung maranasan natin yun sa pamamagitan ng setting of priorities natin. Yung paglakad natin doon. How to really practice that meaningful life that God has given us. Amen po ba? So dahil dito po si Jesus ang ating ultimate priority. Siya ang ating ultimate priority. Jesus must be our priority of priorities. Ayan. Subalit, bukod po doon, gusto ko rin pong sabihin na bukod sa sinasabi natin, si Jesus yung una eh. Sabi natin, di ba? He is on top of the list. Sabi natin ang Panginoong Jesus ay nandun. Pero ayaw po natin na si Jesus ay sabihin lang natin na isa sa mga mahahalagang bagay o sa mahahalagang item sa ating list na, oo nga, number 1 siya, may number 2, may number 3, may number 4. Hindi po natin gusto ganun lang na isa lang siya doon. Kundi, ang Panginoong Jesus din po natin, hindi lang siya nandun sa taas na hindi lang siya yung pinakauna at pinakamahalaga, kundi siya ay kasama. Siya ay sabihin natin, kalahok, kung gagamitin ko siguro yun, kalahok sa bawat item ng priority natin. Ayan, hindi lamang una sa priority natin o pinakamahalaga, kundi pangkalahatan siya. Nakuha niyo po yun? Siya ay pangkalahatan at kasama sa bawat priority natin. Encompassing po ang ating Panginoon. Ganun po kahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Siya ay sumasaklaw. Sabihin niyo po, sumasaklaw. Sumasaklaw siya sa lahat. Para po siyang yung umbrella of priorities. Ayan, may payong. At lahat po ng ating priorities ay under sa priority, ang Panginoon. He is covering all our priorities. Yan po ang gusto nating mangyari. Bakit po pinagkakadiin-diinan ko ito? Na ang Panginoon ay nasa pangkalahatan at siya ay kailangan nasa bawat priorities natin. Kasi ang reality, meron pa tayong ibang priorities. Meron pa tayong ibang responsibilidad. Meron pa tayong ibang roles sa buhay natin na kailangan natin gawin. At kung wala ang Panginoon sa bawat isa ng mga yun, it will fail. Hindi na basta inuuna mo lang siya, pero kailangan ng Panginoon ay kasama mo sa bawat
iba mo pang priorities o roles mo sa buhay. Maliwanag po ba yun? Amen? Yan po ang sinasabi natin. At sa mga susunod po natin, makikita natin na areas, titingnan din po natin yung areas of priorities natin. So, nauna na po, binanggit natin ang ating Panginoong Jesus, di ba? At ang pangalawa po, ano po? Sige po, basahin nyo. Relationships. Another thing ng area of focus natin ay ang relationships. Isang mahalaga pong area na po na focus natin ay relationship natin sa kapwa natin. Hindi po ba? Sa mga tao. Bakit ito kailangan natin mag-focusan? Bakit natin ito kailangan na pagtuunan ng pansin? Well, una-una napapaligiran tayo ng relasyon sa buhay natin. Hindi po ba? Punong-puno tayo ng relasyon. Lahat tayo may relasyon. Hindi po ba? We are surrounded by relationships. Ayan, basahin po rin natin yan. Mateo 22:39, yung binanggit doon din sa ating binasa. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So it pertains to relationship with other people. Yan po ang pinag-uusapan natin. So, isang mahalaga po, we are surrounded by relationships. Ayun po. We are surrounded by relationships, kaya kailangan nating pagtuunan ng pansin ng relationships. Asawa natin, o yung pamilya natin, asawa natin, mga anak natin, kapatid natin, magulang natin, jowa natin, kung ano man po yan, tayo ay surrounded ng relationships. At isa pa po dyan, our greatest experiences involve people. Naniniwala po ba kayo dyan? Ang pinakamasasaya o meaningful na mga experiences sa buhay natin ay involved din ng ibang tao. Hindi po ba? Yung masasayang mga bagay na nangyayari sa atin. Siyempre, apart from God, kasi ngayon relationship na nasa tao ang pinag-uusapan natin. Apart from yung sa ating Panginoon na pagkakakilala natin sa Kanya at yung mga tagumpay na binibigay niya, karamihan din sa mga tagumpay na ito at sa mga experiences na ito, they involve people. Tama po ba? Kasama doon yung tao, kaya ka masaya. Halimbawa kung nagpunta ka sa isang gusto mong lugar, nagandahan mo yung lugar mo. Pero iba pag may kasama ka, hindi ba? Noon po ako unang halimbawa na pupunta sa Boracay o sa Palawan o kung saan man yung lugar na yun na maganda. Hindi ko po na-enjoy yung lugar na yun, hindi dahil ang ganda lang niya. Okay yun, maganda. Sige, maraming lugar na pwede ka puntahan maganda, pero kung ang kasama mo ay parang kagalit mo, matutuwa ka ba? Hindi, di ba? Pero dahil yung kasama mo ay masaya ka, kasama mo, pamilya mo, o yung mahalagang tao sa buhay mo, di ba? It's what makes our greatest experiences. Dahil may mga tao, yung relasyon natin, kung matatag ang relasyon natin, at maganda yung relasyon natin sa tao. Amen po ba? At pangatlo, bakit mahalaga na kailangan natin itong pagtukusan? Kasi family is our first ministry. Totoo po ba yan? Amen. Totoo po yan. Family is our first ministry. We enjoy life more when we enjoy a relationship with our family. Di ba? Basta't kasama natin ang pamilya natin, ay iba nga sasabihin ay kahit na ano na lang ang kakainin natin, kahit na mahirap ang buhay, basta't kasama ang pamilya. Diba? Sabi, ganda ng mga kasabihan at sinasabi ng mga tao eh. Basta't kasama mo yung mahal mo sa buhay, ay okay ka na. Sold ka na. Yan ang sinasabi. At kaya natin sinasabi, don't sacrifice your family in place of your ministry. If you feel you've been successful to your ministry but you failed in your family, then you failed pa rin. Yan po ang katotohanan eh, di ba? Napakasakit man, pero ganun ang nangyayari. At kung i-order po natin ang priority natin, siyempre hindi naman lahat dito may asawa, hindi lahat may anak, pero parang ganyan po ang makikita natin. Asawa, may asawa. Asawa ka siyempre siya, parang nandun talaga sa tuktok ng iyong priority rin, ang mga anak mo, and then magulang mo, kapatid mo, and others, including na dito yung mga kaibigan mo, o yung siguro relatives mo, o yung iba pang mahalagang tao sa buhay mo. Pero ganyan, that's how it looks like when we talk about the relationships with our family. Amen? So, huwag po natin yung babalik-balik na rin. Ano? Tama po ba? Maski sa mga single, pag nag-asawa na kayo, siyempre, mababago na ang priorities mo. Magiging asawa nyo na. And then, mga anak nyo, and then magulang nyo. Kung dati magulang nyo, mga kapatid nyo, mapapalitan po yung mga bagay na yan. And there's nothing wrong with that.
Nagbabago po lahat talaga ng priorities natin as we go on in life. At nakikita natin kung ano mas mahalaga, binibigay ng Panginoon sa atin ng mga pagkakataon. Amen po ba? So paano natin bibigyan ng priority ang relationships natin? Paano nga ba? Sige nga po. Paano bibigyan ng priority ang relationships natin? Pag-isa-isahin ko na, buo na. So una tayo ng investment. Sabi ko na, we need to give time and investment sa ating pamilya. Bakit po meron dyan time and investment pa? Alam niyo po, napakahalaga yan. Kasi noon, iniisip ko lang, basta nag-spend ka ng time sa family mo, okay na. Pero meron po ako nabasa na sabi niya, you can be spending time with your family and not really be investing in the relationship. Naniniwala po ba kayo doon? Magkasama kayo, siguro ganyan, pero baka hindi naman kayo nag-uusap. Wala naman kayong ginagawa sa isa't isa para mag-invest o may mangyari sa relasyon niyo. Magkasama lang kayo. Hindi yung ibig sabihin, pamilya kayo, nasa bahay kayo, okay na kayo. Di ba? Yun po ang katotohanan eh. Time is not enough. Pero siguro kailangan talaga quality time. Yun yung may investment na sinasabi. May ini-invest ka doon sa pamilya mo. Hindi lang basta binigyan mo ng time. Tama po ba? Kasama po doon kasi yung pangalawa, being intentional. Intentionality. Kailangan intentional po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Di ba? Sa ating mga pananalita. Kung paano natin sila kinakausap sa mga schedules natin. Paano natin sila binibigyan ng importansya o how we make them special. Yan po yung mga bagay na yan. Kino-compliment ba natin? Ina-affirm ba natin? Nakikipag-communicate po ba tayo? Yun po yung, do we talk? Do we listen to each other? Yan po yung intentionality na sinasabi natin. Tama po ba? At yung pagiging maalalahanin natin sa bawat isa. Amen? Tapos po, ano pa po yung sinabi doon? We need to extend grace. Ano po ba yung grace? We need to be gracious sa ating relationship, sa ating family. Bakit po? Kasi nandun po yung pakunawa. We make allowances for their mistakes. Yun po yung grace na sinasabi natin. Yung mga pagkakamali sila, kailangan natin uunawain, kailangan natin iintindihin, kailangan natin silang patatawarin. Kasama po lahat yan. That's how we give priority to them. That's how we give importance sa ating pamilya. Tama po ba? Kagaya nga po ng sabi sa Colossus 3:1 at 3:13. Basahin mo nga po. Magsasensya kayo sa isa't isa. Kung may pinakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng magpapatawad sa inyo ng Panginoon. Yan po yung pag-extend ng grace natin. Grace ng Panginoon. Tapos ano pa po? Sige po. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyo gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kausap ng mga sinulat ng mga propeta. So nakita niyo po yan? Paano natin yung practical na may papakita sa ating mga kapwa o sa ating pamilya o sa ating relationship? Siyempre makita natin kapag pinakikita natin yung care natin sa kanila. Kung paano natin sila inaalagaan, kung paano rin tayo nagsiserve. Kasi halimbawa sa mag-asawa, kailangan we serve each other din. Hindi ba? Doon po natin makikita yun. Nagtutulungan. Kasama po yan. At yung makikita natin yung opportunities na yung kanilang mga problema ay problema rin natin. Hindi lang sa pamilya, kundi sa mga kaibigan nyo. Halimbawa, pinakikita mo nag-care ka sa kaibigan mo. Kasi yung problema niya ay ginagawa mo rin concern mo. At ganun din tayo dito sa church, hindi ba? We make other people's problem our concern too. Yun po ang mahalaga doon. At doon po natin may pakikita yan na sinasabi natin, yung ginagawa natin yung sa kapwa natin, dahil gusto rin natin gawin natin yun sa kanila. Tayo rin kung nasa posisyon nila, gusto natin na kukuha rin natin yun. Magbibigay tayo rin ng yung simpatsya, tayo ay naiintindihan natin yung kanilang pinagdaraanan kasi gusto rin natin maintindihan nila yung pinagdaraanan natin pag dumating tayo sa pagkakataong yun. Amen po ba? Amen. So, ang pangatlo po, so ano po yung unang area natin? Siyempre si Jesus and above all, di ba? Siya rin yung kasama sa bawat priority. Pangalawa, yung ating relationships. Pangatlo, yan po ang ating work and church ministry balance. So bakit po may balance doon? Kailangan po kasi balansehin, di ba? Minsan marami dito
nagkakamali. At dito tayo minsan din na-challenge sa area na ito. Pinagsama ko po ito dahil kailangan natin bigyan ng priority depende sa sitwasyon. Hindi po ba? Depende yan po sa sitwasyon. Kung ikaw ay may full-time job at nagsaserve ka rin sa church at the same time, ano kailangan mong gawin? Kailangan natin mo yung right balance. Kung kailan mo ipaprioritize ang church at kailan mo ipaprioritize ang work mo. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin, mas mahalaga yung church ministry kasi ito, service ko sa Panginoon, ito ay, alam niyo yun, yung kesa sa aking secular job, dahil, bakit po? Kinukuha na natin yung ating pera na pag-support sa ating pamilya, na priority rin natin doon sa ating secular job. Hindi po ba? At kung pababayaan mo ang iyong trabaho, ano mangyayari mo sa pang-suporta mo sa isang mo pang priority, which is your family o yung relationships mo? Wala pong mangyayari. So, ang dapat natin isipin, both are God's gift to us. Pero kapag nag-commit din naman tayo sa church, hindi natin pwedeng baliwalain, hindi ba? Kailangan bigyan din natin ng importansya kasi kinuha natin yung role na yun. When we committed to the Lord, kinuha natin ang responsibility na yun. At kung halimbawa mamimili ka, sometimes mangyayari kung may conflict between trabaho and church ministry, hindi ba? Kagaya minsan, si Brother Gab, nakakarap siya doon. Kapag kayo, uy, ito may trabaho eh. Busy, may trabaho. Pero, meron once in a year na seminar. Yung discipleship conference at gusto-gusto niya. At gusto-gusto niya po na umattend doon hindi basta-basta. Na sige, isang beses lang ito, isang taon eh. Kailangan anuhin ko na to. Umuuna ako dito kahit wala pang go signal ng amo ko. Tama rin po ba yun? You neglected your other responsibility and priority, which is your work. So kailangan pag-pray mo talaga. You really need to pray. Kasi alam niyo naman Panginoon ang desire ng puso mo. At ipagkakaloob niya yan. Sa maraming pagkakataon, pinatunayan niya yan sa atin, di ba? Sa atin na kapag ka-desire natin, uy, ibibigay ko ng Panginoon sa akin. Ipagkakaloob niya rin ito sa atin. We really need to pray. Para sa iba, sasabihin nila, siguro, ay, uunahin ko itong, itong church ministry. Ito kailangan na mauna. Ano ba na mangyari na sa trabaho? Wala akong pakialam. Di ba? Pwede ba yun? Hindi, di ba? Naging faithful ka ba doon? Ay, kung nawalan ka ng trabaho, ay hindi ka naman mag-full time at wala naman magbibigay sa'yo ng full time, ano mangyayari? Di ba? Sasabihin mo yung nagtrabaho, yung nagsiserve ka sa Panginoon, hindi ka ba pwede mag-serve sa Panginoon sa trabaho mo? Hindi mo pa magagamit yung trabaho mo to serve God? Pwede? Pwede. Hindi mo ba? Kaya nga po dito pumapasok yung sinasabi natin, sinasaklawan ni Kristo ang lahat eh. Di ba? That He is over all and that He is in every item of our priority. Work man ito o ministry. Kasi kapag ka natin siya yung magagabay din sa atin to make the right decisions para po ating, para hindi tayo magkamali. Amen? Dahil kapag sinama natin ang Panginoon sa ating trabaho man ito sa church o trabaho sa sekular, parehas natin mapaglilingkuran ng Diyos at mabibigyan ng kaluguran. Tama po ba? Kung ang trabaho mo kung saan ka kumikita ay ginagawa mo ng buong katapatan, buong kasipagan, at naging daluyan ka ng pagpapala. Dahil dito, ito ay paglilingkod din. Hindi ba? Tama po ba? Amen. Ganun pa man ang ministry sa church ay direkta rin pagpapakita ng ating serbisyo sa Panginoon. Kumbaga, makikita rin natin dito yung sa mga kapatiran natin. Di ba? Iba kasi sa mga katrabaho mo lang din, doon mo isi-share mo pag-ibig ng Panginoon. Yung, in a way, ay ikaw din ay nag-evangelize at pinakikita mo pag-ibig ng Panginoon. Pero dito, sa church din, sabi nga ng Panginoon, di ba? We show them that we are His disciples if we show our love for one another. If we love one another. So dito na ipakikita natin yung service na yun at yung love na yun sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga magkakapatiran. So, we need to balance work, church, ministry. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? Amen. At pang-apat, ito na po ang huli. Alam ko marami pa tayong mga susunod. Pero, ito po, well-being. So, well-being natin, personal well-being natin. Kasama na rin siguro yung mga mahal natin sa buhay kung paano natin in-extend yung well-being na to. Yung ating health. Di ba? Mahalaga ba yun? Paano ka mag-ministry? Paano ka magtatrabaho kung sakitin ka na? Di ba? Paano ka mag-i-spend
spend ng time sa Panginoon at kasama po doon kasi yung sigla natin, di ba? Pagka nanghihina ang katawan mo, ano mangyayari sa'yo, di ba? Paano mo may pakikita yun? Kung ang well-being mo ay bagsak, di ba? Kung ang health mo ay hindi maganda. Kaya kailangan binibigyan din natin ito ng priority. Marami po akong nakilala dyan sa pakikipag-meeting ko rin sa mga kapwa pastor dito at yung mga nakikilala ko po na nagsipagkasakitan po. Paano yung ganon? Yung iba tumigil na tuloy, nag-retire. Kasi yung kanilang pangkatawan, yung kanilang health ay hindi nila nabigyan ng importansya o kahalagahan. Sabi nga dyan sa idinadala kung ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. So maganda na malusog ang ating katawan at ang ating buhay spiritual. They should go well together. At tayo ay, ayan, ang ating katawan ay templo rin ng Espiritu Santo na nasa inyong pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi niyo pag-aari ng inyong katawan. So we are stewards of our body. Di ba? Pinagkatuwanan na ito. Hiram lang sa atin to. So kailangan ingatan natin. Magpapahinga din tayo ng sapat, matutulog ng sapat, kakain ng sapat, mag-exercise. Nagkukulang din ako dyan. Nagkukulang tayo dyan, di ba? Pero mahalaga natin na pagtuunan ng pansin. Tama po ba? So, sa pagtatapos po natin, tingnan natin. Ayan. Merong, basahin po. Suriin. I-evaluate natin. Binanggit po natin yung mga areas of priority natin o yung pinaka-top priority natin. Kung meron po kayo dyan note, gusto ko pong tingnan ninyo. Ito. Ayan. Kasi meron po tayong evaluation. Ayan. So yung una, doon sabi natin, Jesus or loving God. Yun yung greatest na commandment Yun yung priority natin to love Him with all our heart, to serve Him, to seek Him, lahat yun. So ano po yung sabi doon? Ano yung VF? Very faithful. Ano yun? Very priority na. Priority. Very faithful. Medium. Ano po yun? Medyo faithful, pwede. Hindi, yun ay yun somewhat faithful. Tapos yung isa ay not faithful. Nakuha niyo po yun? Moderately. Yes, moderately faithful. Hindi may binigay ako dyan Hanapin ko kung ano yung nilagay ko. Nilagay ko kasi puro abbreviation. Lahat tuloy. Ayan. Sa work, life naman tuloy yun. Sa work and ministry balance. So, very faithful ba? Moderately? Somewhat? And not faithful. And sa well-being nyo, sama nyo rin yun. Very faithful ba? Moderately? SF and F. Tinatake note nyo po ba? So ngayon, kumusta naman? Alam ko sa ngayon pa lang ay nakikita nyo na kung ano yung maaaring ng sagot nyo, hindi ba? Maaaring naiisip nyo na ano kaya ang sagot ko dito. Gusto ko po honest ang mga sagot natin Ngayong nasuri na natin, may tanong din tayo. So alin sa priorities mong dapat mong i-level up? Ayan. Alin dyan sa mga priorities na yan? Yung dapat mong i-level up. Dagdagan ko. Dapat kong taasan. Sa paanong paraan? Ayan. Sagutin ko rin sa paanong paraan mo yung gagawin. At yung isa pang tanong, anong mga bagay sa tingin mo na binibigyan mo ng priority na dapat bawasan at isin upang tunay na mabigyan mo ng priority ang dapat mabigyan ng priority? Hindi doon sa mga bagay na yun, kundi yung siguro yung mga wala dyan. Yun na lang, hanapin natin. Yung mga wala dyan. Ano yung kailangan mong bawasan? Kung siguro alisin upang tunay na mabigyan mo ng priority ang dapat mabigyan ng priority. Meron sana po akong anong tawag mo dito? Yung illustration hindi ko lang talaga nadala. Pero ganito po yan Kasi kung meron po kayo yung isang sisintlan, yung base. Tapos meron kayo diyang mga bato na medyo malalaki at meron kayong mga may lupa kayo. Ano po yung una yung ilalagay doon? Ano?
Meron po kayong sisidlan, isang vase, tapos merong lupa, merong mga bato, dyan sa iyong tabi. Anong una mong ilalagay? Lupa. Lupa? Ayan, sige, lupa. Bakit? Pundasyon, sige. Alam niyo po ba? Salamat. Bato lang at saka lupa yung pinagpipilian natin, walang halaman. Hindi. Ang paliwanag po doon, ayan po yung lalagyan. Uunahin po natin yung malalaki, yung mga bato muna. Ilagay mo po, mga bato. Kasi po yung mga sisiksik na yun eh. Ito po yung mga lesser important things. Nakuha niyo po yun. Yung mga bato, yung they represent yung medyo mga halaga. Yan yung ang Panginoon. O nandun din siya. And then, nandun ang ating pamilya, ang ating yun yung mga bato. Kasi pag inunan nyo na po ang lupa at napuno yun, hindi mo na maisisiksik yung bato eh. Wala nang paglalagay yung mga mahalaga. Yung malalaking bagay sa buhay nyo, wala nang tuwang. Pero pag inunan nyo yung malalaking bagay, nilagay nyo siya dyan at napuno siya doon sa lalagyan, tsaka mo ibuhos yung maliliit na bagay. Ito yung mga extra sa buhay mo, yung mga spare mo na lang, doon mo ipagkakasya. Hindi mo pagkakasya yung malalaking bagay mo doon sa pinuno mo na puro mga maliliit at mga walang kabuluhang bagay. Nakuha niyo po ba yun? Amen? So, ganun po ang gagawin natin. First things first. Let's prioritize kung ano ang priority. Amen po ba?